Ayan, so palatakto pa rin po itong i-release natin. So nandito po tayo sa Kabungan, dulo ng Panabingan, San Antonio, Nueva Ecija. At sariling bukid na po natin yung pinapalatak po ngayon. So ang gamit na po namin ngayon ay hinihila siya ng hand tractor. At mas mabilis na kaysa doon sa kalabaw. So doon sa mga hindi nadadaanan at nabawiwisikan ng binhe, sinasabugan na lang po namin. So makikita nyo naman, hindi na po namin binubuhat sa pagliko. Kapag ka po lumiliko, ano ba tawag doon? Niyo-U-turn na lang. Okay ba, Chris? Sa binhi na lang nakasalalay, ano? So okay yung pagpapalatak, okay yung land prep, okay din po yung paghila ng hand tractor. Ang magiging problema na lang yung binhe. So kailangan ay tumubo ang binhe. Ilang araw natin makikita? Mga 5 araw. Yan, good afternoon, magandang tanghali po. So nandito na naman po tayo ngayon sa bukid at magsisimula na naman po tayo mag-vlog. So kaninang maga ay tinanghali po ako, kaya hindi na po ako nakapag-video. Pero halos 1 oras po yung pagpunta po dito sa bukid kasi nagsisimula na po ng gayakan. Ayan, so dito ay tingnan mo, ito mag-aararo na, pinapatubigan. So yun, ito naman mga nakapunla na. So siyempre yung sa atin po, ayan, yung sariling bukid namin ay ipapalatak. So nakapagpalatak na po sila na kanina ng 1 hektarya. Ay ngayon naman ay tatapusin na po nila. So 3.5 hectares po ito. Nga pala yan, yung 1 hektarya ay gagawing mais at saka yung 2.5 ay ipapalatak. So ang binhi po natin dito ay Vietnam rice, yung 75 to 80 days. So makikita natin kung aabot po talaga na 80 days yung ating punla na gagamitin. So dito naman yung katabing bukid natin, ayan o, transplant po sila. So siyempre hindi naman po lahat gusto ay palatak. Gusto muna nilang makita yung resulta ng gagawin po natin bago po sila gumaya, kumbaga. Kasi subok na rin kasi yun talaga yung pagtatanim So, yan. Marami na raw po silang napalata kanina. At naging okay naman. So, ang ginagamit po natin dito ay hand tractor. So, hindi po kalabaw. So, may pinagawa kaming gulong ng hand tractor na pwedeng panghila dun sa palatak. So, kita mo yung gitnang bukid ulit. So, ano na uli natin dito? Ito yung binhe. Ito nga ba? So, hindi yata pumutok pa. Ayun, may nakangiti. Pero parang kulang nga sa hours. So, kasi ito daw Vietnam rice ay mabilis tumubo. Kaya ang ginawa po namin 15 hours ang pagbabad, 12 hours ang incubate. Ang problema, hindi po nag-ugat kaagad. So mas maganda palang binabad po namin dapat 24 hours pa rin. So kaya kinulang ng oras sa pagngiti. So papalabas yung ngiti, kumbaga. So ito po yung napalatak na una. Ayun yung palatak. So inuna po nila yung nasa dulo. Saan ba? Di makita. Maliit. Ayun, maliit masyado. Malayo pala. So inuna nila yung nasa dulo para mas mabilis daw po na gawin. So ayan, may mga tulo ng binhe.
Pa isa-isa. Yung iba ay natatakpan. Aray. Dahil pala nagkinelas pa rin ako dito. Ayun si Chris, oh, dala-dala yung binhe. Parang papalabas pa lang pala talaga eh, ano? Namuti pa lang yung ugat na lalabas eh. Ha? Ayan o, lalabas pa lang eh. Kulang talaga, ano? Pero okay lang naman yan. Tutubo pa rin, ano? Dito, kailangan gawin yung 24 oras. Oo, 24 oras na nga. Baho talaga 24. Oo, ang kayo naman kasi doon, nakalasungot na yung ugat. Dito, lalabas pa lang eh. Kasi pinabawasan pa eh. Ayan o, papalabas pa lang yung ugat. Ayan o. Nagtaka ko ba't 15 oras eh. Dati po ka, kung 24. Kaya nga eh. Wala naman silang pinalagay sa atin. Babad lang. Maganda naging kuhan, ano? Putik na putik. Isa lang po yun. Bukas hanggang mamaya lang po, lang ito. Hanggang bukas umaga po. Kaya naman yan, may pangkanal, ano? So, mamaya kapag ka nakanalan, dun na dediretso yung tubig. Oo. Dahil may tubig-tubig na ganyan, medyo mabagal itakbo para hindi natatangay Yung binhe. yung lablab. Oo. Dalawang oras lang kami hinahin. Doon kasi maraming pinitakan, ano? Pilapel. Kasi maluwang na. Hindi mo na pala nalagyan ng kanal, ano? May kanal na. May kanal naman. Ayun, oo. Oo, papunta doon. Hindi yung mga binabahay ng tubig. Oo. Yung mga halos po nakalangan yun. Nagberde rin yung lupa na to? Oo, meron. Maganda rin talaga yung naging bulok ng 3Gs, ano? Kumpara doon sa lupa ng kabila, mas naging maganda to. Nung nisprayan. Roroto niya, malabo yung lupa. Malapit na. Kaya kung mahina yung bagong pansuso na yun. Ha? Yung kung bagong nabili natin ang pansuso, mukha pong mahina. Ay, ganon? Tapos magtubig ako niya, obligado ulitin yung iba. Yung pangsuso. Ano ba yung nabili ni Tita Ana? Bago po yun, yung Java. Oo. Ang mahina. Kaya nga, kailangan ma-spray. Pagka maliliit eh, mga dilanan yung suso. Oo, kakainin. Ayun ang gustong-gusto ng suso. Kuhanin ko yung tsinelas ko. Ha? Oo, kaya nga. Ayan. So, papunta na po tayo ngayon dun sa pinapalatak. So, kung makikita nyo po, ginagamitan na ng hand tractor at konti na lang yung taong kailangan. So, dun sa palatakwan po natin, kailangan ng 6 or 4 na tao para makatapos ng 2 hektarya. So syempre kapag ka po may sakay na o kaya yung di tractor or di kalabaw, mas konti na yung tao kasi halos mag-guide na lang po yung gagawin po nila. Tulad po ngayon dito, 4 po sila. Uy, malambot pa yata. So, nandito po tayo sa Panabingan, Kabungan, San Antonio, Nueva Ecija.
Ginigiliran nyo lang. Ha? Paikot. Kahit sabi ko lang na gano'n ang ginagawa. Oo, yung isang ligo kasi hindi gumugulong yung kwan eh. Oo, iniitsahan. Okay naman, wala naman nababakante, ano? Eh, kaganda pala ya. Kaganda nga. Kaya lang isa na yung iba yung pag maganda po ito tumatapos. Mm. Ano kung may low speed ko ng konti rin? Mabilis ba? Kasi Ha? lagyan natin sa ako. Bakit? Mahal sa'yo sabat eh. Mahal sa isabat. Napitid yung ginawa na namin ng sabat. So, ayan po yung pagkakapalatak nung gamit ang hila ay hand tractor. Ay, ang humihila ay hand tractor. So, pinasadya po namin yung gulong nito para po lumiit compared dun sa ibang hand tractor. Tapos, naiikot na rin po. So, ayun, no, kabisado na kaagad. Oo. So, maganda po yung pagkaka-land prep din po dito. Ayan, no? Okay lang naman madaanan uli yung mga nadadaanan eh para opo. Hatak tao yun ang tatagal. Ganyan nga, kailangan talaga may ganyan. Opo. Ito yung mga napalatak na nila. Pero hindi mga nadadaanan ganyan. Eh, alanganin ng balikan eh, marami matotob. Sinabuyo ko na Ah, nga lang nadadaanan yun ano. Tapos sasabugan na lang. Oo. kaya lang talaga maganda kaya. Oo, maganda talaga dapat. Para iwan ng lamo, para walang kumatapos sa gulo. Yan o, ganda. So, okay ba, Chris? Sa binhi na lang nakasalalay, ano? So, okay yung pagpapalatak, okay yung land prep, okay din po yung paghila ng hand tractor. Ang magiging problema na lang yung binhe. So, kailangan ay tumubo ang binhe. Ilang araw natin makikita? Mga 5 araw. Tapos wag sana pong umulan. Although may kanal naman nadadaanan ng tubig, pero mas maganda sana ding hindi na muna umulan. Para walang maging problema. Tapos dadaanan na lang kapag lalabas, ano? Oo. Magiging sobrang liit kasi yung ikutan doon sa dulo eh, ano?
Oo, tama, hindi buhat ng buhat. Ayan, nagbubudbud na po. Smile! Pagbalik mo, magla-live tayo. Ayan, malaki nang hindi makukuha kapag gano'n, ano. Pero madali na lang naman sa bugan. Oo. Doon naman gagaling ngayon yung panghulip mo. Liliit nga pala ng mga pinitakan dito eh. Ito malaki. Oo. Yung ginawa naman sa Kalabaw, pabalik-balik dun sa dito umikot ng umikot. Pag ganun. Dito naman sa inyo isang buo ano. Ibig sabihin nabibilisan ka pa sa takbo ng tractor na ganyan ano. Mas pababagalin pa dapat. Ayan oh, ilang ikot na yan. Mga ilang ikot na po yan oh. So halos nasa 500 square meter to Chris no. Yung pinitakan na to. Ayan, so nasa 500 square meter. Ang bilis lang po na napalatak. So 1,000 square meter ba yan? Hindi pala. Kuya, sa apat na lang. Oo. Apat, 2,000. Nasa 1/4 pala. 1/4 hektarya. Ayan, good afternoon po. So live po tayo ngayon. So yan si Kuya Pudeng ang naka-live ngayon. So nandito po tayo ngayon sa Kabungan o dulo po ng Panabingan. At ginagamit po natin ngayon yung palatak 2. So hila-hila gamit ng hand tractor. So makikita nyo po, hindi na nahihirapang maghila. Yan, punla daw. Kulang ng punla. So hindi na nahihirapang maghila. 12 yung rows na nahihilahan, napupunlaan. At medyo mas mabilis na po ito kaysa po sa Kalabaw na paghihila. At ang ginawa po nilang diskarte, pinapalibutan po nila yung buong pinitakan. Ayan. So pinapalibutan po yung buong, parang nasa 2,000 square meters po ito. Ayan. Pagdating sa gitna, ilalakaran na lang po uli yung ang tawag dito, yung pinakagitna para doon naman sa kabilang pinitakan. So mas napapadali po yung pagpapalatak. So ito na yung una nilang napalatak doon. Ayun no. Kanina halos 1 hektarya na po ay dinali lang po nila ng 1 oras mahigit. So ganun po naging mabilis yung pagpapalatak po dito na gamit yung hand tractor po natin na hinihila yung palatak po. So ito yo. Ayan oh. So ganun pa rin yung output. May kanal po sa gitna, tapos yung binhe ay nasa ibabaw. So nakikita naman po namin, alam ko hindi nyo nakikita, marami naman din pong nababagsak na binhe. So ang nagiging, sabi nga ni Tito JR, ang magiging challenge na lang dito sa palatak ay kailangan yung magandang binhe ang gagamitin para maging matagumpay yung gagawin po nating pagpapalatak. So ang ginamit po natin dito ay yung 3Gs foliar. So yun yung pampabulok. Tapos ginamitan din po natin ang binhe nung 3Gs. So Vietnam rice po ito, 75 to 80 days. So dito natin malalaman kung gaano din kabilis yung pagkakatubo ng Vietnam rice po. So shout out sa 3Gs foliar. So shout out po sa 3Gs foliar, yun po yung ginamit po natin dito. So makakatipid po tayo sa pagpapataba, makokondisyon yung lupa, at mapaparami or mapapaaga yung pag-ani, at hindi naman nababawasan yung ani. Ganun nga po ang
ano tawag ito, bandwagon nung Vietnam rice. So dito po tayo ngayon sa Kabungan, Panabingan, Nueva Ecija. Kasama sila Kuya Engket, ayan o. So si Chris. So ito yung 3.5 hectares naming pinapalayan. Ngayon ay 2.5 po yung ipapalatak na palay at yung 1 hektarya doon sa dulo ay gagawin po naming maisan. So sinjentang mais naman yung tatanim namin doon. So dito po ay Vietnam rice, 2.5 hectares. Uy, ayun o. So makikita nyo po kung gaano kabilis. So isang tao na lang yung naghihila. Tapos nakaabang po yung mga magsasabog ng binhe doon sa mga hindi na lalagyan or na baba, ang ba tawag doon, nasasabugan. May nakabulsang binhe, ano? Ayan, si Kuya Pudeng. Shout out, Kuya Pudeng. Ayan, so ganun po ang ginagawa nila. Nagsisimula dun sa pinakadulo, tapos papaliit yung bilog para po hindi na raw po nahihirapan yung, kasi yung ginagawa po namin, di ba, diretso pa diretso, tapos liko po ng liko. Ang kagandahan dito, na ililiko po ng sabay, tapos papaliit ng papaliit. Hindi na kailangan buhatin, ayun pala yung naging gawa po namin dito. So hindi na kailangan buhatin, na bawasan ng konti yung oras dun sa pagbubuhat. Napabilis dun sa karaniwan pong ginagawa. Yun nga lang, di ko alam kung ano diskarte nito sa kwan. Sa papaliit na ng papaliit. Yan, walang. Ayan. So dito lang po yan sa Panabingan. Dulo ng Panabingan, Kabungan, San Antonio, Nueva Ecija. So ito po kami. Ayan. Gitnang bukid. Ulit. So ayan. So ang nangyari po dito sa dulo, so grabing maniobra ang ginagawa. Tapos ayan. So makikita nyo kung paano gagawin. Di ko rin po alam na ginagawa na po ngayon to, kasi ngayon lang po namin tinetesting. So yung mga hindi na nadaanan dun sa pinakagitna, yun yung sasabugan po nila. Yun nga lang, nadadaanan no hand tractor ano. Tanong natin mamaya kung anong naging kwan. So nadaanan po lahat. Pati yung dinaanan ng palatak na daanan. Ngayon ay lilipat na sila dun sa saan ba lilipat? Ayan, dun sa katapat na pinitakan. So nakita natin kung paano ginagawa yung pagpapalatak gamit yung hand tractor. Paano kaya yung nagugulungan ng hand tractor na yun? Tutubo pa ba yun? Makakalat lang ano? Pero tutubo. Oo. Tingin mo, ilang gasolina yung magagamit nito sa 1 hektarya? 3 litro. Hindi naman din pala ganun ka kuan. Hindi pa naubos ng 3 litro yan. Oh, matipid lang sa 1 hektarya, no? Dapat pala sa gitna na lang hinihinto. Ito, malaki yung pinitakan na to, ano? Halos kalahat dito. Oo. Kuya, yung kwan, ano tawag dito? Ano magiging kwan dun sa nadaanan ng gulong? Tutubo pa ba yan? Yung nadaanan ng gulong ng hand tractor? Oo. Tutubo
po siya kasi magpapanibagong ano siya. Kumbaga, Then, mauulit lang siya pero magpapanibagong laglag kasi yung palatak. Kaya kahit masagisahan siya, Opo, mauulit lang siya. mauulit lang. Kumbaga, hindi naman naging problema. Hindi naman siya problema kasi Opo. hila-hila pa rin yung palatak eh. Opo, Ngayon, pagka hila-hila yung palatak, tutubo pa Malalaki rin. lang. Opo. Kumbaga, wala namang problema, tutubo pa rin. Opo. Tumutulo pa rin naman po yung mga binhe, no? Kaya kailangan mo na tinitingnan doon. Yun nga, nagmo-monitor, no? Ayan, so palatak 2 pa rin po itong i-release natin. So nandito po tayo sa Kabungan, dulo ng Panabingan, San Antonio, Nueva Ecija. At sariling bukid na po natin yung pinapalatak po ngayon. So ang gamit na po namin ngayon ay hinihila siya ng hand tractor. At mas mabilis na kaysa doon sa kalabaw. So doon sa mga hindi nadadaanan at nabawiwisikan ng binhe, sinasabugan na lang po namin. So makikita nyo naman, hindi na po namin binubuhat sa pagliko. Kapag ka po lumiliko, ano ba tawag doon? Niyo-U-turn na lang. Tapos mas mabilis siya kaysa sa kalabaw kasi makikita nyo naman, ito halos kalahati hektarya po, saglit lang po nila dinadali. Kalahati hektarya, no? Halos wala pang kalahating oras halos mga lang conforme sa pinitak, ano? Pagka malaki pinitak, mas mabilis. So, mas mabilis kesa sa kalabaw din. Ayan po, 12 rows, palatak 2. Dito po yan sa Kabungan, dulo ng Panabingan, San Antonio, Nueva Ecija. At dito po, ayan, yung mga napalatak na nila. Kasama po ako, tsaka sila Kuya Engket. So, ayan, no? Si Kuya Pudeng, si Nono, tsaka si Chris. Ayun, gumawa ng bukid na to. So, inisprayan po namin to ng 3G's foliar at yung binhi po natin ay Vietnam rice na paaga. So, 75 to 80 days. Makikita natin ang kung talagang 80 days nga po siya. Pero maganda po yung pagkaka-land prep namin dito. Lutong-luto. Tapos maganda din daw yung pagkakabulok ng lupa dahil inisprayan po namin ng 3G's. So, susundin namin yung protocol ng 3G's para malaman yung kagandahan ng binhe at foliar na to. Ayan, no? So halos wala pang kalahating oras dinali yung kalahati hektarya na to. Ito kasi yun eh. Tapos ito. So halos nasa kalahati hektarya pa. Wala pang kalahati oras to. Pabilis. Pero parang okay, kasarapan na yung bagal ng hand tractor na ganyan. Ito yun, matubig nga lang. So, ang kainaman yan, may kanal, yung palatak natin. Kaya. Yan, si Kuya Engket naman daw. Para matesting sa kanya. Whoop! Mabibitawan! Si Kuya Engket naman ang nagdadrive. Okay naman dito sa kanal. Ayun na, pumupunta talaga yung tubig doon sa kanal. Hindi malalim yung putek, no? Paano kung malalim yung putek? Kunyari, umabot ng binte. Okay pa rin. Okay pa, nakalutang eh. Oo, yung kasi yung palatak na may panglutang naman. Naka-okay yung gulong na dahil makikita. Kumbaga makakagulong pa rin yung gulong na yon dahil mataas. Opo. Kasi kung katulad ng gulong ng Yung maliliit, tractor natin, mapupuno. mapupuno. So mas maganda to mataas. So mas maganda dyan, mas mataas pa dyan. Kaya ay nalalaglag yung pulya. Nilalaglag yung putek. Yung putek pala, opo. Kasi yung normal na gulong natin yan. Oo. Oo, hindi malalaglag. Yung pala yung kaya pala nila tinataasan. Hindi nakita ko eh.
Yun nga. Ito yung sa'yo eh. Ganyan na ganyan yung gulong. Pero mas malaki pa yun. Ito yata maliit pa eh. Sa ano. Yung galing China. Mm. Yan, so nagre-refill na po uli ng binhe. So patapos na yung kalahating 12 luwa nga daw po ito. So nasa 6,000 square meter. So patapos na po kaagad. Ang galing, ang bilis. So nakikita nyo, ay hindi ko alam kung nakikita pala. May mga ibon na nag-aabang ng binhe. Ang problema, hindi naman nila madokmangan siguro kasi hindi nila nakikita yung binhe oh. Yan oh. So kala nila may makakain po silang binhe. Kala lang nila yun. Ayan, so patapos na po yung halos kuha na to, tawag dito, kalahating hektarya mahigit. Isang ikot na lang. Ayun, inikutan na. At hinintuan. So ito na yung huling ikot dito. So ito nga yung kaibahan po ng palatak 2 sa palatak 1. So naililiko kumbaga. At hindi na puputol yung sabat ng gulong kasi pwede siyang mag U-turn. Ano, kumusta experience? Nalalaglag na may mga binhe. Parehas naman siyang bumawas eh. Kala ko yung iba hindi eh. Tinapos mo na ya. Doon tayo sa dulo. Amping kinelas. Kabilis nga eh. Kung sa tao yan, nakalitaw na dila. Sana rin maghapon na din. Ngayon o, pinubuhat po nila kapag tumatawid ng pinitakan. Layo oh. Lakad na tayo palapit. Ayan oh, yung nilakaran. So tumutulo pa rin yung binhe. Hindi naman kami naglalaro lang. Kala nyo lang wala. Pero meron. Ayan oh, nakita po dito. Ayan, so ganda nung napalatak oh. So halos 2 pitak na lang. Ayun, yung isa tapos 2 pitak na lang po yung dadalihin nila dito. At saglit na panahon na lang, halos napakabilis ng pagpapalatak po na ginawa po nila dito. Ang area po nito ay 2.5 hectares. Parang dinali lang nila ilang oras kanina, isa, tapos ngayon halos mag-aalas 3, 2 oras. Halos 3 oras lang yung, sabihin na natin 4 na oras, ano? 4 na oras yung 2.5 hectares na matatapos nila to kapag wala pong ganong pahinga. Yung dire-diretso. So sa sa half day pala kayang tapusin yung 3 hektarya. Sa maghapon kayang-kaya po yung 5 hektarya. So hanggang dito na lang din po yung vlog natin. So hindi na rin ako magbibideo pa uwi kasi talagang mahirap pong maglakad pa uwi. Puro putek. At like and subscribe our YouTube channel and patuloy lang po kayong tumutok sa mga palatak na update po natin. So ang ginamit po natin dito ay yung palatak 2, 12 rows. At ang binhi po natin Vietnam rice ng 3G's foliar. At ang gamit natin ay ang palatak 2 plus ni Aling Tinang. Ayan, maraming salamat Engineer Cuevas at sa lahat ng bumubuo ng palatak 2. So hanggang dito na lang po. Bye-bye. Kuya Engket. Ayan, si Kuya Engket. Tsaka si Chris. Ayan, maraming salamat po.